You're listening to the Alan Alvarez Experience on AM 1130 and OC 882 KPHI. And don't forget mga kaibigan, ang ating 96.7 FM and streaming on PinoyPowerMedia.com mga kaibigan. Hindi lang audio yan, video din tayo mga kaibigan, HD, high definition video. So if you're on the computer, punta lang po kayo sa PinoyPowerMedia.com. Okay, as we do every Tuesday here on the Alan Alvarez Experience, we are very lucky and honored and very happy actually to have the Consul General of the Republic of the Philippines, Consul General Julius D. Torres, to call in and enlighten us and talk to us about what is happening in the Philippines and to give us an insight from the Filipino point of view. Please welcome mga kaibigan ng ating Consul General Julius D. Torres. Hello sir, kamusta po? Magandang hapon muli Alan at sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa inyo sir. And before we begin, gusto ko lang batiin kayo, I guess a belated Happy Easter sir. Ay, Happy Easter din sa ating mga tagapakinig at sa iyo rin Alan at sa iyong pamilya. Yes sir, thank you very much and welcome back. And naghahanda na tayo para sa ating Araw ng Kagitingan sir. Alan, at gaganapin sa Martes, April 9. Yes, sir. Ang tawag sa atin dyan Day of Valor, no? Yes, sir. Araw ng Kagitingan. At gaganapin ito sa Punch Bowl National Memorial Cemetery of the Pacific. Mm-hmm. No? Magsisimula ang seremonyas ng alas 4 ng hapon. Okay, and gusto ko lang i-confirm, sir, the public is invited to this event? Alam mo naman, napakahalaga ng araw na yan dahil inaalala natin ang kabayanihan ng ating mga sinaunang mga, hindi naman lolo, kundi siguro mga tiyo. Yes, sir. Lumaban sa Bataan at sa koridor sa noong nakaraang ikalawang digmaan. Mm-hmm. Oo, at kasama nila yung mga Amerikano na ipinagtanggol ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad ay sobra-sobra ang pwersa ng kalaban at kukonti lang sila. Kaya sila ay nagapi ng pwersang Hapon noong pangalawang digmaan. Napakinggan nyo ba sir yung pinalaro namin kanina? That was the President Aquino's 70th anniversary speech on Araw ng Kagitingan? Hindi Okay, pinag-usapan niya doon na talagang ang Pilipino talaga ay talagang punong-puno ng kagitingan, sir. At we don't back down. And in the case of the fall of Bataan. Totoo yan. Sa harap ng maraming pagsubok ay pinapakita ng ating mga kababayan. Hindi lang nung unang panahon, kundi hanggang ngayon, Alan. Ibang mga pagsubok ngayon, pero ganun pa rin ang pinapamalas ng ating mga kababayan sa mundo, ang ating kagitingan. Sir, so during this time, sa Araw ng Kagitingan, lahat ba ng mga embassies and consulates, do they celebrate the Araw ng Kagitingan? Oo, sa buong mundo, Alan, na meron tayong pasuguan o embassy at mga konsuladong panlahat o consulate general ay nagdadaos ng selebrasyon para parangalan ng ating mga bayani. Nung nandun po kayo sa Jordan, ganito ba din po ang kanilang pagka-celebration? Oo, pero mas simple doon dahil hindi katulad dito na tinutulungan tayo ng mga namamahala sa Punch Bowl, na mag-celebrate. Doon kami-kami lang. Hindi naman namin sinasama ang Jordanian Army o military. Pero sino po ang makikisama natin sa April 9th, sir? Meron tayong bisita galing sa Pilipinas, si Undersecretary Edelberto Adan. Siya ay Undersecretary sa Department of Foreign Affairs, Siya in charge ng Visiting Forces Agreement at dati siyang general, ng Army. Kaya't naaangkop na siya ang magsasalita at alam niya ang buhay sundalo. Wow, we're honored to have him, sir. Oo, at of course, naimbitahan din natin at napaunlakan naman natin ang ating imbitasyon
ni kagalang-galang na Gobernador Neil Abercrombie, si Mayor Kirk Caldwell, at may mga presentasyon din na magagaling kay Representative of Hawaii 1st District to the U.S. Congress, si Miss Colleen Hanabusa. Wow. All-star lineup, At Conjen. din ang representative ng PACOM, no? Si Deputy Commander Lieutenant General Thomas Conant. Oo. Wow, so that will be at 4 o'clock. Pero ang pinakamahalaga dyan, Alan, ay sana makarating ang ating mga veterano na naandito sa Hawaii. Yung tama ang aking bilang ay may 27 pa sila na nananatili. At sila ay aming susunduin sa Waipaho at saka sa Kalihi, no? At para sila ay maparangalan din, no? At siguro kung may nakikinig, may kakilala kayong veterano, pagsabihan nyo na po at abisuhan nyo na para nakahanda sila sa April 9. Maaga ang sunduan dyan at para makarating sila ng tamang oras doon sa seremonya. Sir, pwedeng ba natin ipaalam kung saan sila susunduin? Sa may Philcom ata sa Waipaho at sa Kalihi, hindi ko pa alam ang ano, pero ipapaabot namin sa mga karapat-dapat, no? If you let me know, sir, pwede kong i-announce dito sa midday, araw-araw hanggang sa araw ng kagitingan. Sige, If you let me know. papaabot sa yan bukas na bukas din, Alan. Yes, sir. Yes, sir. My pleasure. Sir, ano pong masasabi nyo sa ating mga veterano, sir? Hanggang ngayon, buhay pa sila at lakas pa nila. Oo, at yan kahanga-hanga at siguro konti ambition nila, hindi katulad natin. Pero dapat sila ay tinatawag ng living treasures, no? Yes, sir. Sila ay simbolo o sumisimbolo ng kagitingan ng ating mga sundalo. At hindi lang sundalo, pati mamamayan na tumulong sa kanila nung panahon ng pangalawang digmaan. Nung pumunta kami sa Corregidor, sir, on the last ambassador's tour, may mga lugar doon na talagang tumataas yung balahibo kasi yung storya nila of fighting and courage. Really. Hindi lang yun, yung dinanas ng karamihan sa kanila nung Death March. No? Yes, sir. Napakalupit ng nangyari, no? Kala nila tapos na ang kanilang paghihirap, pagsuko, yung pala ay pinamarcha pa sila mula Corregidor, mula Bataan hanggang Capas, Tarlac. No? Napakalayo nun. Ang layo nun, sir. At saka minsan kainitan at may ulan, at mainit, tapos konting-konti ang tubig na binibigay at wala atang pagkain. No? Well, sir, ito pong araw ng kagitingan na nakikita natin na importante din sa mga ibang mga leaders kasi nandun po ang ating gobernador, ang mayor, and other distinguished guests. So, I'm looking forward to it. And sa lahat na nakikinig, kung wala kayong ginagawa, alas 4, April 9th, punta lang po kayo sa Punch Bowl. Kung pupunta po kayo, get there early kasi kung maraming pupunta, baka punong-puno, sir. Oo, at saka hinihikayat din natin ang kabataan, kahit hindi nila maalala na yung nangyari nung pangalawang digmaan, para ma-refresh sa kanilang kaisipan ang kabayanihan ng ating mga nagbuwis ng buhay. At sana ay tularan nila. Iba ang paghamon ngayong mga araw na to, ngunit ganun pa rin ang dapat na espiritu na ipakita na katapangan, kagitingan, at ang hindi pagsuko sa harap ng maraming paghamon. That reminds me of the KKK. The kataas. What is it? Can you remind me, sir? Ibang kataas-taasang kagalang-galang katipunan. Yes, sir. That's it. Pero ibang araw naman yun, Alan. Ibang araw yun, sir. Pero same. Napangalan natin si Gat Andres Bonifacio. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for refreshing my mind on that. Anyway, so yes, so that's it. April 9th, mga kaibigan. At saka huwag din kalilimutan ang ating mga kababayan na malapit na kami pumunta dyan sa Kauai. Okay. Kauai, 13 to 14 April po yan. At sa Hilo naman, 27 to 28 April, no? Okay. At saka isa pa,
mga gustong lumahok sa ating susunod na Ambassadors Tour sa July 9 to 12, ano, ang deadline for payment of the 200 reservation fee ay nasa 15 na ng Mayo, 6 na linggo na lamang. At marami pa tayong hinaharap na aktibidades, Alan. Meron pa tayong Flores de Mayo na darating na pinaghahandaan na rin natin. Pero unahin natin itong araw ng Kagitingan sa susunod na linggo, Martes po, alas 4 ng hapon, sa Punch Bowl Cemetery o National Memorial of the Pacific. Yes, sir. And any other events coming up, sir? Bukod dito po sa ating Araw ng Kagitingan? Yung ating Araw ng Kalayaan naman sa June 12. Kakaroon din tayo dyan, pero marami pa tayong araw na pwedeng pag-usapan yan. Yes, sir. Pero I have one more question actually, sir. Okay. Sa lahat ng, you've been stationed in many, many places. Sa lahat ng mga embassy and consulates that you've served, how does our celebration here compare dito sa Hawaii? Maganda kasi napakaganda ng lugar na ginagawa natin ng selebrasyon, ano? Yung Punch Bowl Cemetery, yung National Memorial Cemetery of the Pacific, ay talagang angkop sa mga sundalo na nagbuwis ng buhay, no? At meron tayo dong historical marker, no, Alan? Kaya't at saka isa pa, napaka-cooperative ng namamahala ng memorial na yan, no? Si Gene Castagnetti, no? Napakabait niya, tinutulungan tayo. Kaya maganda, meron pang partisipasyon ng banda ng PACOM, no? At mga sundalo na Amerikano ay tutulong din sa presentation of colors. Kaya't maganda. Sir, can you run just briefly what the program will consist of? Unang-una, may invocation tayo galing kay Ginang Maria Etrata. Pangalawa, mga national anthems. Tapos welcoming remarks ko. Tapos mga kalatas o mensahe ng gobernador, ng mayor, ni Representative Colleen Hanabusa. At ang guest speaker natin ay magsasalita, si Undersecretary Edelberto Adan. Tapos may mga musical interlude from the U.S. Pacific Fleet Band, no? Mga Navy. Tugtog. Tapos may laying of the wreaths, no? Yung mga bulaklak ay ilalagay natin doon sa tapat ng ating marker. Doon sa sa hilltop, no? Yes, sir. Yes, sir. Ito ng view doon. Kaya kung mainip sila sa programa, titingin sila sa view, hindi na sila mainip. Sinabi niyo pa po, sir. So that's very nice. Okay. So again, April 9th, ladies and gentlemen, 4 o'clock. Everyone is invited. And pag-uusapan din natin to araw-araw on the midday show para matulungan nating ipaalam sa ating mga taong bayan na Wala. At ang hiling ko lang sa mga nakikinig, kung may kilala po kayong veterano, ay ipaabot ko sa kanila ang sunduan. Kami makikipag-ugnayan, no, sa ating mga sesyon ng veterano, ang PhilAm Veterans, no, saka Veterans of Overseas Wars, no, kay Mr. Ben Acohido, Domingo Los Baños, Artemio Caleda, si Francisco Obina Jr., sila ay mag-aalay din ng kanilang wreath at sila usually ang mo-contact doon sa iba pang veterano. No? Yes. And how many you said? 27 ang ating bilang. Wow, 27. Veterano na buhay pa at andito sa Hawaii. Wow. Yes. Anyway, that's great, Consul General, and we'll do our best to help spread the word para maraming tao. Ay maraming salamat, Alan, at maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig. Uunahan na kita dahil matatapos na ang oras natin, kaya nauna na ako magpaalam. Okay, sir. Maraming salamat po, and we'll see you again soon. Maraming salamat. Abangan ang ating mga tagapakinig kung saan ang sunduan sa Kalihi at saan sa Waipaco. If you let me know tomorrow, sir, pwede kong i-announce para malaman nila. Okay. Okay. Maraming salamat, Consul General. Mabuhay po kayo. Salamat at sa muli nating pagkarinigan pero doon sa susunod na Martes, Alan, meron tayong seremonya nga, kaya baka mahirapan tayo mag-broadcast. No. What next week I already announced we're gonna just have a tape show, so I can be there. Actually, I want to be there. Oo, para mas experience mo rin yan, Alan. Yes, sir. I never miss a year. I always go. Okay.
Okay. Yes, Consul General. Thank you very much, Consul Maraming General. salamat din at maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig sa muli nating pagkarinigan. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat. All right. Okay, ladies and gentlemen, that is our Consul General Julius D. Torres, mga kaibigan, giving an open invitation sa lahat ng gustong maging parte nitong selebrasyon na gagawin nating Araw ng Kagitingan. Yan po ay next Tuesday, April 9, 4 o'clock at the Punch Bowl National Cemetery, ladies and gentlemen. So get there early kasi kung maraming tao, baka wala kayong upuan. Medyo meron tayong programa, so it'd be nice if you can sit down. So you gotta get there early. At tama po ang sinabi ni Consul General, kung meron kayong kilalang mga veterano na hindi alam na meron palang gaganapin na isang handaan, na please let them know, ipaalam nyo na meron din mga pickup areas, and we will announce the pickup areas tomorrow, starting tomorrow. As soon as I get it, I'll announce on the midday show when and where pwede kayong makisakay dito sa Punch Bowl, because there's going to be a pickup spot in Waipahu and there's going to be a pickup spot in Kalihi para hindi mahirapan ang ating mga veterano at ma-enjoy nila itong special day na tinatawag nating Araw ng Kagitingan. And as you heard Consul General Julius Torres say that this is an event that is celebrated all throughout the world, in all the embassies and consulate generals in all the countries. So it's a special event, and sana makapunta kayo, mga kaibigan. Like I said, hindi ako palaging pumupunta para magbigay ng suporta sa ating mga veterano, and as a symbol of courage of the Filipino, mga kaibigan, ito po ang isang event na dapat puntahan. And also, if you have children, bring them, bring the kids, bring yung mga kabataan natin. Kailangan malaman din nila kung anong nadaanan ng ating mga sundalo, and to be part of history, mga kaibigan. This is one special event that you do not want to miss. And if you have any more questions, kung meron kayong tanong tungkol dito sa Araw ng Kagitingan or the Ambassador's Tour or kahit anuman tungkol sa ating konsulado ng Panlahat, tumawag lang po kayo sa 595-6316. 595-6316. And masaya sila pag tumatawag kayo at meron kayong mga tinatanong kasi alam nila na nandito tayo and we're in full force. At in-announce din ni Consul General na hindi na lahat ng state holidays ay masusundan. So, katulad nung Cohio Day, the consulate was open when normally they would be closed. Granted naman na skeletal force, pero bukas pa rin, mga kaibigan, para sa serbisyo ng Pilipino, to serve the Filipino, ladies and gentlemen. So, yan ang masasabi natin, mga kaibigan. So again, if you have any questions for the Philippine Consulate General, please tumawag lang kayo sa 595-6316. 595-6316. That's it, mga kaibigan, for the Alan Alvarez Experience. And next week, again, nandun po kami. We'll be there at the Punch Bowl National Cemetery. And stay tuned on the midday show. I'll be announcing that all throughout the week until the day para mahatak natin lahat ng mga gustong mag-participate dito sa napakagandang isang event. So I would like to thank again the Philippine Consulate General of Honolulu and the Philippine Celebrations Coordinating Committee of Hawaii for always promoting Filipino culture and making sure and highlighting actually lahat ng maganda sa ating kultura. Ito po si Alan Alvarez, mga kaibigan. Ako po ay nagpapasalamat at ngayon ay magpapaalam para sa inyo, para sa ngayon. And imbitahin ko ulit sa inyo, sa lahat sa inyo, mga kaibigan. Next Tuesday, we will not be here, but every day, mga kaibigan, Monday through Friday, dito lang po sa KPHI and the Midday Radio Show. Maraming salamat, mga kababayan, at mabuhay
ang Pilipino sa Hawaii. You're listening to KPHI, number one hit Filipino radio on 96.7 FM, 11:30 AM, OC 882, and PinoyPowerMedia.com. Do you know anyone who suffers with diabetes, high cholesterol, gout, arthritis, has a family of cancer?